kahapon nga po no, naganap ang unang oral argument po sa Korte Suprema tungkol pa rin po dito sa issue na may kinalaman po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. At ang pinakauna po na Associate Justice na nagkaroon ng interpellation ay si Associate Justice Lazaro Javier. Base po sa naging interpellation kahapon, ano po ang inyong reaksyon na tila pareho po yung kanyang stand sa stand po ng mga petitioners sa Korte Suprema? Well, ang unang klaro sa oral arguments kahapon, parang hindi alam ng PhilHealth leadership ang pera nila at status nila. Marami silang tanong na si Justice Lazaro na hindi masagot ng presidente. Kaya nakakabahala na mismo ang presidente ng PhilHealth parang hindi alam kung anong nangyayari sa pera nila. Pangalawa, yung sagot ng PhilHealth later on, meron silang 484 accumulated revenues. Ibig sabihin, sobrang pera yon. Kumikita ang PhilHealth ng malaki, 484 billion. Ayon sa batas, Section 11 ng Universal Healthcare Act, nakalagay doon na maglagay kayo ng reserves kung mayroong kayong dagdag o sobra na kita. Kung 484 yon, 464 billion pala, sorry. 464 billion ang kanilang accumulated revenues. Di sabi ng batas, ilagay nyo sa inyong reserve fund ang hindi sumobra sa 2 years operation nyo para may pang-operate kayo kung sakali. Ang sabi naman ng PhilHealth, meron silang ang kanilang 2 years na is 280 billion. Ibig sabihin, kung ang 464, bawasan mo ng 280 na panglagay sa reserve, may natira pang 220 billion. So, saan nyo nilagay ang 220 billion? Yun ang tanong sa kanila kahapon. Ayon sa batas kasi, pag yung sobrang 220 billion, dapat, sabi ng batas, ilaan nyo yan sa dagdag na benepisyo ng miyembro o kaya ibaba nyo ang premium. Dalawa yung paglalaanan. Pag may sobra pa doon, sabi ng batas, ayun ang invest nyo. Yung sagot kahapon ng PhilHealth, ang taas na nga ng kanilang 2-year ceiling, yung ilalagay sa reserve, 280 billion. Lumiit tuloy ang ibibigay na benepisyo sa members, naging 260 kasi inamin mismo ng PhilHealth, ang actuarial ibig sabihin, pinoproject nila yung 2 years expenditure, di ba? Ilalagay kasi sa reserve fund yun. Pag lumaki yun, lumiliit yung benepisyo ng miyembro. So, nilalakihan daw nila palagi, over daw palagi yun, kaysa sa talaga ang totoo. Pero, then, sige na, ibigay na natin yung 280 billion doon sa reserve. Ang 220 na sobra na dapat sa benepisyo, saan yung nilalagay? Ang sagot, Ted, ni Jay Cha, ini-invest namin, sabi ng Justice Lazaro, hindi yun ang nakalagay sa batas Ang nakalagay sa batas, pag may sobra kayo sa reserve pa, ibigay niyong benepisyo, ibaba niyo ang premium. So, klaro, kaya pala naghihikahos tayo palagi sa mga benepisyo ng PhilHealth. Hindi talaga sila pala naglalaan ng accumulated reserves nila doon sa benepisyo ayon sa batas. Ini-invest nila na dapat ungkatin din niya kung saan kayo nag-invest. Pero kahit pa man, maganda ang investment na sinasabi nila, na-violate na nila yung batas. Kasi hindi yun yung priority ng batas. Ang sabi ng batas, pag may sobra kayong kita, ibigay niyong benepisyo yun. O kaya ibaba niyo ang premium para naman ma-alleviate yung premiums na binabayaran ng mga members. So, basically, yun ang interpretasyon ko bilang petitioner ng Bayan Muna Party List kahapon doon sa oral arguments na nangyari.